Ito nga po pala yung mga naging kaganapan ko bago ako nagpuntang San Jose Nueva Ecija. Naglaba nga rin ako nung araw na to kaya naman nagamit ko na nga din yung washing na nabili natin. Syempre hindi mawawala sa vlog ko ang simpleng umagahan kaya naman magluluto nga ako ngayon ng tuyo, dilis at daing. Habang pinapainit ko nga yung kawali na paglulutuan ko, inumpisahan ko na nga din itong mga hugasin para naman matapos nga agad ang mga gawain. At nung mainit na nga yung mantika, nagprito na nga ako. Mas okay na nga rin magluto dito sa bagong kalan kaysa nga yung dating pinaglulutuan ko nasa lapag lang kaya hindi ko nga rin maiwan dahil meron ng nakapaligid na aso. Baka nga biglang kunin yung niluluto ko lalo na kapag piniprito ko nga yung isda. Ngayon mataas na nga yung lutuan ko dito kaya hindi na nga rin maaabot ng aso. Kaya naiisabay ko na nga rin yung ibang gawain habang nagluluto ako. Mas napapabilis nga yung gawain ko. Kumuha na nga din ako dito ng mga natira kong punla na pechay at mustasa dahil malalaki na nga rin ito kaya pwede na nga rin yan panlaga. Masarap nga yan, nilaga lang tas isasaw sa bagoong na may kalamansi. Kahit papano nagaanan na rin ako sa paghuhugas ng mga gamit sa kusina dahil meron na nga tayong lababo dito sa pinagawa kong kusina sa labas ng kubo. Hindi katulad dati na sa lapag nga lang din ako naghuhugas kaya nakakangalay nga rin sa likod kapag marami nga yung hugasin. Kaya alam ko na isa rin ito sa pinapangharap ng mga nanay na magkaroon din sila ng lababo sa bahay nila lalo na at sila ang palaging gumagawa ng mga gawaing bahay na kahit simpleng lababo lang ay okay na sa kanila katulad nga nitong lababo natin dito sa bukid. Diba mas nakakagana nga maghugas kapag may lababo. Kumulo na nga yung tubig na pinakulo ko kaya ayan nilagay ko na nga rin yung mustasa at pechay. Isang kulo nga lang din ay kinuha ko na agad dahil mas masarap nga ito kapag hindi gaanong luto. Nakakatuwa nga itong mga bagong tanim kong okra dahil masipag nga mamunga at mababa pa lang ay may bunga na sila. Halos araw-araw nga lang din ako dito nakakaani. Parang kailan ko nga lang din ito itinanim ngayon ay naaanihan ko na. Maganda nga rin daw kung may tanim tayong okra sa bakuran dahil maganda nga raw ito sa Medyo Betis. Lahat naman ng gulay magandang itanim natin sa bakuran dahil maganda nga yun sa kalusugan natin. Di lang naman tayo nagtatanim para makatipid kundi para maging malusog na rin ang katawan natin. Kagandahan rin talaga no kapag may sarili kang tanim sa bakuran, sariwang-sariwa ang kakainin mo. Saktong-sakto pagtapos ko magpitas ng okra, kumulo na nga ulit itong tubig. Kaya ayan, nilagay ko na nga pagtapos kong hugasan. Kumuha na nga rin ako dito ng ilang pirasong kalamansi dahil gagawa nga ako ng sasawan ng okra at pechay. May bunga na nga rin itong tanim kong pipino at eto nga yung bunga niya. Tignan nyo naman, ganyan nga yung nangyari dahil siguro sa sobrang init ng panahon. Dapat nga sana marami na yan silang bunga ngayon. Kaso nga lang sa sobrang init ng panahon kaya lagi nga silang natutuyuan. Ilang linggo ko nga rin hindi naasikaso yung mga tanim ko kaya medyo natuyot nga sila ngayon at hindi nga naging maayos ang bunga nila dahil nako hindi na naman normal ang dugo ko ngayon. Siguro nga dahil madalas akong napupuyat. Sino ba namang vlogger ang hindi napupuyat? Minsan nga binabawi ko na nga lang din sa pag-inom ng tubig at pagkain ng gulay. Pero alam nyo, ibang-iba pa rin yung pakiramdam kapag nakakatulog na tayo ng mas maaga at mas maayos. Sino ditong ganito rin magtimpla ng pipino ay nako napakasarap niyan lalo na kung malutong pa yung pipino at bagong pitas. Diba napakasimple lang ng ulam ko pero siguradong mapaparami ka ng kanin pag ganito ang ulam mo sa umaga. Tignan nyo tong pipino, tingin pa lang natin ang sarap na. Pwede nga yan ulam, pwede rin panghimagas. Sarap. Sarap talaga pag may tanim. Naghahalo yung tamis at anghang. Sakto nga at nandito rin itong dalawa kong pamangkin na si Faith at si Ken kaya naman may kasabay nga akong kakain ngayon. Lord, maraming salamat po sa masarap at masustansyang pagkain na to. Tara po, sabay-sabay na tayong kumain. Pagtapos nga namin kumain, naglaba nga ako agad at nagpatulong na nga lang din ako kay Faith para mas madali ngang matapos dahil may karamihan nga ulit itong labahin ko. At ayan sa wakas, magagamit ko na nga ngayon yung nabiling washing. Bali unang beses ko nga itong gagamitin. Dito ko na nga lang din inilagay sa CR para hindi nga mabasa kapag umuulan at naglagay na nga lang din ako ng extension. Tunay nga na mas napapadali ang paglalaba kapag washing nga ang gamit. Dati nga ilang oras akong inaabot sa paglalaba dahil mano-mano nga lang ang
ginagawa ko at madalas ay inaabot pa nga ako ng gabi. Tignan nyo tong si Moon, habang abala nga ako sa paglalaba ay napakasarap nga lang ng tulog niya dito. O, tignan nyo, napaka-cute nga. At tignan nyo naman, ang laki na nga ng katawan niya. At mapapansin nyo na may kalakihan nga yung tiyan niya dahil buntis nga ulit siya. Makikita nyo nga pala dito na hindi na nga ganun kakapal yung balahibo niya dahil ginupitan ko nga siya nung nakaraan. At eto nga si Paula, tinali ko nga muna saglit dahil may pagkain nga sa lamesa dyan. Alam nyo naman si Paula, lahat nga lang din ay kinakain niya. Hindi katulad ni Moon na kahit maraming pagkain sa lamesa, hindi niya nga lang gagalawin. Ayan, pagtapos lang ng ilang minuto, tapos na nga rin yung pinaikot ko. Kaya ayan, nahanguin ko na nga rin para mabanlawan na din. Kagandahan nga rin dito sa washing, habang nagpapaikot nga ako, pwede ko pang isabay ang pag-i-edit ng mga vlog ko. Hindi katulad dati nung mano-mano pa lang yung gawa ko, ay hindi ko nga naiisabay ang pag-i-edit. Dahil syempre pag mano-mano nga ang paglalaba natin, kamay nga ang ginagamit natin sa pagkukusot ng mga damit. Kaya hanggat hindi natatapos yung mga labahin natin, nakafocus lang tayo sa paglalaba. At hindi natin naiisabay yung mga ibang gawaing bahay. Ako nga isa ko lang ma-edit yung vlog ko kapag tapos ko na nga maglaba. Kaya malaking tulong din talaga kapag may washing na tayo, lalo na sa mga nanay. Nako, isa ito sa mga hinahangad nila na magkaroon sila ng washing. Pagtapos nga lang ng ilang minutong paglalaba namin, natapos nga rin agad. At ayan, pinasampay ko na nga lang din kay Faith habang nag-e-edit nga ako dyan. Sabi ko nga bibigyan ko na lang sila ni Ken ng baon nila sa pupuntahan naming youth camp kinabukasan. Dito ko na nga lang rin po muna tatapusin ang video na to. Pasensya na po kayo kung nabitin na naman kayo sa vlog ko. Maraming salamat po sa panonood at sa palagi nagsishare ng mga video ko.